Nep Castillo. Mga kabravo, live muli tayo dito sa DWBL 1242 kHz AM. May matatanggap na naman tayo na ulat mula sa ating mga lalawigan, partikular na muli dito sa lalawigan ng Rizal. Kasama natin si Jos de la Cruz upang ulat sa atin itong culminating day ng Sumbing Tech Festival sa bayan ng Cainta. Jos, pasok Jos! Kasamang Nep, magandang tanghali sa iyo at nakapanay muli natin ang ina ng bayan ng Cainta, walang iba kundi si Mayor Ellen Nieto. At napag-usapan namin kung sa paanong paraan nga ba nagsimula itong kakanin culture dito sa Cainta. Napakayaman pala sa kasaysayan ng bayan ng Cainta at nabanggit niya kung paano nagsimula. Way back, ano pa pala ito, Nep? Mga 1700s, no? Kung tutumbukin natin. Okay. Dahil according to Mayor Ellen Nieto, nagsimula pala ito doon sa mga dayo, no? Na mga Indiano dito sa area natin, dito sa Pasig, sa Cainta, sa Taytay, na kung tawagin ay Sepoy. At kung mapapansin mo, Nep, dito sa may junction, dito sa may tumbok ng Felix Avenue, at sa crossing ng Ortigas Extension, meron ka diyang makikita na Sepoy at Maglalatik. Yung ano dyan, yung ano tawag dito, sculpture. Tama, yung sculpture dito sa may junction. Ang kwento pala sa likod nito, Nep, ang kwento pala sa likod nito, Nep, ay may mga Indiano daw pala noon na originally recipe daw pala ito ng mga Indiano. Since dito pala sa Pilipinas, alam naman natin na tayo ay isa sa mga nangungunang producer ng rice at ng sugar, nakagawa na tayo ng bibingka version. Filipino version. Dito sa Cainta. Pero hindi yan mekos-mekos, Josh, ha? Kinumpirma ko rin yan kay Mayora kung hindi naman ito yung napapanood natin sa social media. Hindi daw yan, ha? Hindi daw. Kasi parang alam mo na medyo kadiri ng konti yung mekos-mekos nila, eh. No? Ito, since Filipino version to, napakalinis. Napakalinis. Alright. At siyempre, manamis-namis yung version natin dahil nga isa rin tayo sa mga heavy producer ng sugar. At kaugnay niyan, Nep, ikukwento sa atin ngayon ni Mayora Ellen ang history ng bibingka culture dito sa Cainta. Alright. Ang ginamit ng mga sundalo ng mga Ingles ay ang mga taga-India o ang mga Sepoy. Hindi nila masyadong nasakop ito, ang Pilipinas, naglaho, binitawan nila, binalik nila sa Kastila. Ngayon, yung mga sundalong Sepoy o sundalong Indiano, ayaw nang sumama sa kanila. Kasi, mas minabuti nilang manirahan na lang dito at nakapag-asawa. Ngayon, dala nila dito yung mga pagkain nila. May tinatawag tayong bebingka. Yung bebingka ay isang uri din ng delicacy na hindi siya base sa kanin o sa bigas pala, na nasa kultura ng mga Indiano. Pinaniwalaan na sila ang unang nagdala rito kung paano lutuin ang isang bibingka. At yung bibingka na ngayon, sa kanila bibingka. Over the years, naging produkto dito dahil alam nyo naman, dito po kahit sa Cainta at sa buong Pilipinas, we are a rice producing country and a rice consuming country. Yun, Nep, kagaya nga na nabanggit natin kanina, itong kakanin culture ay siglo-siglo na umiiral dito sa Cainta, bayan ng Cainta. At syempre, nag-iimbita ulit ito ni Mayora, lalong-lalo na doon sa November 30, ito yung float parade. At ito ay itiniming nila doon sa pagdiriwang din ng isa sa kanilang mga patron na si San Andres. Ay, ngayong araw yan, Sabado. Mamaya na yun ipag-iimbita ni Mayora, kaya sa lahat ng mga listeners natin ngayon, on behalf, gusto nating imbitahan yung hindi lamang mga Cainteño at Rizaleño, kundi sa lahat ng mga gustong magpunta, saan man kayo sa Pilipinas, tangkilikin daw, sabi ni Mayora Ellen, itong float parade na ito yung pinakatampok dito sa Sumbing Tech Festival. Diyos, itanong ko lang, yung unang ulat mo nung nakaraang Sabado, ang gaganda ng mga disenyo ng mga bahay. Doon din ba dadaan yung float parade na ito? Doon sa mga may disenyo ng mga bahay, may nakalagay, Sumbing Tech? Yung Sumbing Tech na float parade, Nep, ito ay gaganapin sa may Q Plaza. At yung pinakaruta nito ay dito rin sa Bonifacio Avenue, dito sa may Cainta. Alright. So parang yun ang inaabangan din ng mga parokyano nitong Sumbing Tech Festival. Yung magagandang disenyo ng mga bahay.
Tama. At saka yung sa float. At saka, Nep, maraming giveaways, maraming mga free taste dito. Kaya kung kayo dyan sa studio, gustong matikman ang husay na makaintay nyo sa paggawa ng kakanin, punta rin kayo. Ay, sabihin mo na lang kay Mayora Ellen, meron naman kamong lalamove, kaya pwede naman natin ibigay yung address dito para ipa-deliver na lang. Alright. Okay. So yun na yun yung ulat natin, update mula po dito sa Bayan ng Cainta. Ito po si Josh De La Cruz nag-uulat para sa Radyo Bravo Nationwide. Maraming salamat, Josh De La Cruz mula sa lalawigan ng Rizal, particular na sa Cainta. At salamat sa iyong ulat kaugnay dito sa maikling kasaysayan ng Sumbingtik Festival.